Paano mo malalaman na pera lang ang habol ng karelasyon mo sa'yo? Pag-uusapan natin sa video na ito. Let's go! Kapatid, napakahalaga po na dapat mong malaman kung mahal ka ba talaga or pera lang ang habol sa'yo. Kasi kapag na-confirm mo na pera lang ang habol sa'yo, then bibigyan kita ng advice kung ano ang pinaka-dapat mong gawin and watch. Panoorin mo kung ano ang kanyang response. Matatawa ka na lang. Anyway, proceed na po tayo sa number 1 na sign na pera lang ang habol sa'yo. Of course, may pera ka. Actually, di naman to sign sa totoo lang. Pero by logic na lang, kung wala kang pera, abay, of course, hindi naman pera siguro ang habulin sa'yo ng taong mahal mo. Especially kung mas mapera siya kaysa sa'yo. Of course, hindi. Pero kung mas mapera ka sa kanya, then may chance na pera lang talaga ang habol sa'yo. Ano po? Proceed na tayo sa number 2. Ito, matindi ka, vegan. Marami siyang pangangailangan na sinasabi sa'yo. Even niya, hindi niya personal na problema. Hindi niya personal na pangangailangan, kundi pangangailangan ng magulang, kaibigan. Abay, sinasabi sa'yo. Especially kung lalaki yan. Kasi kaming mga lalaki, nature namin that we are the one na nagpo-provide. Tapos, baliktad ang nakikita mo. Siya yung palaging nagsasabi sa'yo ng kanyang problema, especially when it comes sa financial, nagkukulang na, wala ng pagkain, wala ng bigas, wala ng rekado, wala ng panluho, walang pang birthday ni mami, ni daddy, ni kapatid. Kaibigan, mag-isip-isip ka na. Baka pera lang talaga ang habol niya sa'yo. And ito masakit kasi kapag pera ang habol sa'yo, kapag nawala yun sa'yo, then ano pang halaga mo sa kanila? Baka itatapong ka na lang, parang basura. So, mahirap na kapatid. Proceed na po tayo sa number 3. Magaling siya ng paawa effect. Right after na marami siyang sinabi na kanyang pangangailangan, ang magpapaawa effect yan. Magaling yan magdrama, magaling yan na humingi in a way na gagamitin yung konsensya mo. Yung tipo na kapag hindi mo siya napagbigyan is that nakokonsensya ka, pinapakain ka ng paawa effect or pag-guilty effect. Yung tipong kapag hindi mo pinagbigyan is that ipapamukha niya na wala kang konsensya, na may guilt sa'yo. Magaling siya dito. Kasi ito naman talaga ang mga dahilan para makakuha ka ng gusto mong kunin. Magaling siya ng paawa effect. Okay? Number 4. Right after ng paawa effect, magaling din siyang manlambing. Ang masakit, magaling lang siya manlambing kapag merong pangangailangan. Pero kung ikaw ang may kailangan, kung ikaw ang naghahanap din ng comfort, ng peace, ng advice, ng, sympathy, ay abay, mahirap mahanap, mahirap, makuha mula sa kanya. Mahirap mo yun maramdaman sa kanya dahil sobrang ilap niya sa'yo. Sobrang hindi mo siya mahagilap kung saan na siya. Pero kung may kailangan yan sa'yo, malambing yan, mabait yan. Gagamit pa yan ng ibang tao, kunwari meron siyang ginagawa na maganda sa side mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, yun wala. Picture lang, yung pala konting tulong lang. Pinipicturan na, pinagpamukha ng sobrang laki ng ambag ng tinulong. Kaibigan, kapag ganyan yung partner mo sa'yo, trust me, pera lang yung hinahabol niya sa'yo. Number 5, sobrang saya niya sa binigay mong pera pero hindi dahil sa'yo at hindi sa'yo masaya. Mararamdaman mo yung kanyang saya, yung kanyang pasasalamat, kunwari, kapag meron ka na naibigay sa kanya. Pero, nakafocus siya sa binigay mo, hindi sa'yo. Actually, wala siyang pakialam sa'yo. Pero kung sa yung binigay mo, meron. Masaya sa doon. Pero sa'yo, wala. Mararamdaman mo yun sa kanya. Mararamdaman mo even sa puso mo, kapatid. Hindi mo yun pwedeng itago. It's a big, big sign na pera lang ang habol sa'yo. Bago natin pagpatuloy at kapag convicted ka na, kapag isa ka at isa ka sa mga taong ginagamit lang, pakishare itong video na to para marami tayo matulungan. Unity, kumbaga. And paki-likes na din, mag-comment na din kung anong reaction, kung anong masabi, para matulungan natin ang mga kapatid natin. Kasi the more likes, the more share, the more comments, of course, yung algorithm mapapansin itong video na to. Anyway, pagpatuloy na natin. Number 6, mawawala yan or madadry yan right after na nakuha yung pera sa'yo. Mararamdaman mo na dry siya, wala siyang ganang makipag-usap sa'yo. Especially ito sa mga mag-LDR, sa mga nasa abroad. Kaibigan, mostly kayo yung biktima dito. Right after na napadalhan mo siya, is that dry siya. Hindi mo siya makausap ng gusto, marami siyang rason, walang signal, ito pang matindi, walang internet, walang pang-load, para magpadala ka na naman ng pang-load. Matinding sign na yan, kaibigan, na pera
pera lang ang habol sa'yo. Number 7, panay pera ang laman ng kanyang bibig. Most of the time, hindi ko na naman sinasabi na yun na lang sa kanyang sinasabi, pero mapapansin mo na panay pera lang yung kanyang sinasabi, problema, pangangailangan, pero pagdating sa'yo, pagdating sa side mo, hindi ka naman kumustahin, hindi man lang sila interesado na alamin kung anong nangyayari na sa'yo, kumusta ang buhay mo, hindi panay pera lang. Nakafocus lang talaga sa pera. It's a big sign. Big sign na ginagamit ka lang. Ano ko kaibigan? Kaya pa? Proceed na tayo sa number 8 na sign. Ito na, matindi ito. Kapag paulit-ulit na lang na ganyan yung nangyayari yung number 1, nasabi natin kanina, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paulit-ulit na ganun nangyayari, parang cycle na ganun na lang ang nangyayari. Hindi man ganun sequence, pero nakikita mo na ganun ang nangyayari. It's a big sign na ginagamit ka lang talaga. Number 9 na sign ay kapag siya yung nasa isip mo ngayon, malaki po yung chance na ginagamit ka lang. Kung sino yung nasa isip mo ngayon, isip-isip ka na, baka siya nga talaga. Okay? Number 10. Last but not the least ay kapag alam mo sa puso mo na ginagamit ka lang. Even bago mo mapanood itong video na to, may nagsasabi na sa puso mo na bakit ganon, bakit parang ginagamit nilang nila ako, bakit parang pera lang yung habol sa akin. It's a big sign talaga na ginagamit ka lang, kaibigan. Actually, sobrang sakit ito, and especially sa mga nasa abroad. Mga kapatid natin sa abroad, makaka-relate dito. And sobrang sakit, pero kapag pinagpatuloy mo na ganyan lang, na palaging pinagbibigyan, wala pong magandang mangyayari. At the end of the day, ikaw yung mauubusan, mawawala ng savings, mawawala ng ipon, and what if hindi mo na kayang magbigay ng pera? Mahalaga ka pa ba sa kanila? Hindi na. Kasi wala kang naibibigay na pera, itatapon ka na lang. Parang basura. Sobrang sakit yun. Kaya dapat alam mo yung proper na approach mo. Ito'y mas matindi ito lalo na sa mga may pamilya na, sa mga may asawa na batugan na wala nang ibang ginawa kundi umasa sa'yo. Sobrang lungkot. Pero kung kaya naman na siguro ng mga anak mo, pwede mong irekta sa kanilang allowance kapag alam mo talaga, na-confirm mo na ginagamit ka lang. Okay? Ngayon, ano ang pinaka-approach na dapat mong gawin sa situation na kanyan, kaibigan? Okay, ito. Pinaka-na-advise ko is that itry mo na tanggalin ang pera. Huwag ka munang magpadala o huwag mong ibigay yung lahat ng kanilang hinihingi sa'yo. Maaring kalahati, maaring 1/4 lang, maaring sabihin mo na kailangan mag-big savings or hindi pa buo yung sahod mo. Basta mabawasan yung binibigay mo na pera sa kanila. And you will see kung anong reaction nila. Kapag sila nagalit sa'yo at inalis ka nila sa kanilang buhay, binaliwala ka, then good for you sa totoo lang. Mag-savings ka, mag-savings para sa at sa mga anak nyo, or para sa personal mong buhay sa mga wala pang pamilya. Basta alisin mo lang ang pera para dyan nila ma-realize na gusto mo rin ng pagpapahalaga nila sa'yo at hindi sa pera mo lang. Okay? Panoorin mo kung ano yung response nila. Pero kung nakita mo na mas lalo kang binahal, then magsaya ka. Of course, ibigay mo pa rin or magpadala ka naman pa rin yung mga responsibility mo. Pero ang pinaka gagawin mo talaga, mag-ipon ka. Mahirap na po, kaibigan, ng maubusan. Naramdaman ko na yan. Kapag wala kang maibigay, hindi ka nila papahalagahan. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya mag-ipon ka para sa sarili mo. Para someday somehow, hindi ka na lang itatapon na parang basura lang. Okay? So that's it for today's video. Maraming salamat po. Please share this video para marami pa tayo matutulungan. Please comment and like. Thank you so much. God bless.